Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga taong tila sadyang ipinagtagpo, hindi lamang dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa isang puwersang mas mataas pa sa ating pag-unawa, isang puwersang tinatawag na tadhana. Sa kaso ni Kokoy Laurel at Nora Aunor, ang kanilang koneksyon ay hindi basta-basta maipapaliwanag sa simpleng salita ng pagkakaibigan o pagkakatrabaho lamang. Ito ay tila musika na likha ng langit, isang himig na hindi kailanman kumukupas kahit lumipas ang mga taon. Ang salitang perfect match ay tila kulang pa upang ilarawan ang lalim ng kanilang espiritual at emosyonal na ugnayan. Ang tadhana ay parang kompositor na isinulat ang bawat nota ng kanilang pagsasama at kahit hindi sila nagkaroon ng tipikal na pag-ibig na nauwi sa kasal, ang kanilang koneksyon ay mas malalim pa sa anumang sumpaan. Ito ay pag-ibig na ipinanganak sa respeto, paghanga, at pagkakapareho ng kaluluwa. Kapag pinagmasdan mo ang relasyon ni Nora Aunor at Kokoy Laurel, makikita mo ang dalawang taong magkaiba sa pinagmulan, ngunit nagtagpo sa iisang layunin. Ang paglikha ng sining na totoo at may puso. Si Nora, ang babaeng nagmula sa kahirapan, tinig na umusbong sa simpleng probinsya ng Bicol at naging simbolo ng pag-asa ng masa. Si Kokoy naman, galing sa isang pamilyang kilala sa lipunan. Isang Laurel na edukado, may dugong politiko, ngunit piniling pumasok sa mundo ng musika at pelikula. Ang kanilang pagkakaiba ay parang dalawang nota na magkaibang tono ngunit kapag pinagsama ay lumilikha ng perpektong armonya. Ang kanilang pagkakaiba ang mismong dahilan kung bakit sila itinuring na perfect match. Hindi dahil pareho sila kundi dahil binubuo nila ang kakulangan ng isa't isa. Si Nora ang puso, si Kokoy ang isip, si Nora ang damdamin, si Kokoy ang wika. Sa tuwing sila'y magkasama, nagiging isa sila sa layunin, ang iparamdam sa mundo, ang kapangyarihan ng musika at katapatan sa sining. Hindi lang sa entablado umusbong ang kanilang koneksyon. Ito'y lumalim sa likod ng kamera, sa mga simpleng tinginan, sa mga tahimik na sandali ng pag-unawa. May mga pagkakataong tila hindi na nila kailangang magsalita. Ang mga mata nila ang nagsasabi ng lahat. Kapag tinitingnan ni Kokoy si Nora, naroon ang pagkilala sa isang kaluluwang pareho ng sugat at tagumpay. Kapag ngumingiti si Nora kay Kokoy, naroon ang pasasalamat sa isang kaibigang hindi siya hinuskahan kailanman. Sila ay parang dalawang bituin sa magkaibang kalawakan na nagtagpo sa gitna ng gabi upang magbigay liwanag sa isa't isa. Sa kabila ng kasikatan, kontrobersya, at mga pagsubok, nanatiling tapat ang kanilang ugnayan, isang patunay na may mga connection talagang hindi kayang sirain ng oras o agwat ng buhay. Ang chemistry ni Kokoy at Nora ay hindi basta gawa ng direktor o scriptwriter. Ito ay likas, organic, totoo, at dama ng lahat ng nakasaksi sa kanila. Kapag nagdueto sila sa entablado, ang kanilang tinig ay parang sumasayaw sa hangin. Hindi mo alam kung saan nagtatapos ang boses ni Nora at saan nagsisimula ang kay Kokoy. Ganito kalalim ang kanilang musical harmony, parang dalawang alon na sabay na tumatama sa pampang, parehong malakas ngunit hindi nagbabanggaan, bagkus, nagtutulungan upang lumikha ng ritmo ng karagatan. Sa tuwing kumakanta si Kokoy ng mga linyang puno ng pag-ibig, naroon ang lambing at respeto kay Nora. At si Nora, sa bawat tugon ng kanyang tinig, ay nagbibigay buhay sa mga salitang inaawit ni Kokoy. Sila ay dalawang tinig na magkasintugma, dalawang kaluluwang magkasabay sa iisang tempo. Ngunit higit pa sa musika at pelikula, ang connection nila ay may halong espiritual na dimensyon. May mga bagay na hindi maipaliwanag kundi maramdaman lamang. At iyon ang nararamdaman ng mga tagahanga tuwing magkasama sila sa entablado o pelikula. Parang may mahiwagang enerhiya sa pagitan nila, isang aura ng pag-ibig at respeto. Marami ang nagsasabing si Kokoy ay hindi lamang humanga kay Nora bilang artista, kundi bilang isang nilalang na may kakayahang magpabago ng buhay ng ibang tao. At si Nora naman, nakakita kay Kokoy ng isang lalaking hindi natakot sa kanyang mga sugat, kundi minahal ang mga ito bilang bahagi ng kanyang kagandahan. Ang ganitong klase ng koneksyon ay hindi basta romansa. Ito ay isang pagkakaibigang malalim, marangal, at may halong divine orchestration. Kung tutuusin, ang konsepto ng perfect match ay hindi kailangang palaging mauwi sa relasyon. Minsan,
Ito ay ipinapakita sa paraan ng pagtutulungan, sa sining ng pag-unawa, sa sinseridad ng pagkakaibigan. Si Kokoy Laurel at Nora Honor ay mga simbolo ng dalawang kaluluwang ipinagtagpo ng tadhana upang magbigay inspirasyon, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa buong sambayanan. Ang kanilang koneksyon ay nagturo sa marami kung ano ang ibig sabihin ng tunay na respeto at pagtanggap. Sa panahon kung kailan madalas nababalewala ang pagkakaibigan, sa gitna ng kasikatan, sila ay nanatiling totoo. Hindi sila nagkulang ng suporta sa isa't isa at sa bawat hakbang ng kanilang karera, palaging may bakas ng presensya ng isa sa buhay ng isa. Ang isa pang nakakamangha sa kanila ay kung paano nila pinanatili ang dignity and humility sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay. Si Kokoy, bagamat galing sa may kayang pamilya, ay walang bahid ng kayabangan kapag kaharap si Nora. Sa halip, ipinakita niya ang isang uri ng kababaang loob na bihira sa mga lalaking galing sa alta sosyedad. At si Nora naman, na minsang itinuring na boses ng masa, ay naging simbolo ng inspirasyon para kay Kokoy. Nakita niya sa kanya ang kababaang loob, ang tapang ng isang babaeng tumindig laban sa lahat ng hamon. Sila ay nagsilbing salamin ng isa't isa. Si Nora ang nagpapaalala kay Kokoy ng kababaang kailangang panatilihin, habang si Kokoy naman ang nagbibigay kay Nora ng katiwasayan at respeto na hindi lahat ng lalaki ay kayang ibigay. Kung pagmamasdan mo ang kanilang kasaysayan, mapapansin mong kahit hindi sila naging magkasintahan sa tradisyonal na paraan, ang tadhana ay palaging inuugnay ang kanilang mga pangalan. Sa mga interviews, sa mga alaala ng fans, sa mga lumang pelikula, palaging magkatabi ang Kokoy at Nora. Hindi dahil sa gimmick o marketing, kundi dahil may katotohanan sa likod ng kanilang koneksyon. Kapag binabanggit ang isa, laging may kasunod na alaalang may kinalaman sa isa pa. Ito ang mga ugnayang hindi sinasadya, ngunit sadyang nakaukit sa kasaysayan ng sining. Tulad ng ilang dakilang tandems sa pelikulang Pilipino, ang sa kanila ay naiiba dahil may dignidad at lalim. Walang intriga, walang kontrobersiyang sumira sa kanilang pagkakaibigan. Sa halip, ang iniwan nila ay mga alaalang puno ng musika, tula at paggalang. Ang perfect match nila ay maaaring hindi tungkol sa pag-ibig na romantiko, kundi sa pag-ibig na makatao at espiritual. Isa silang paalala na may mga taong ipinagtagpo hindi para maging magkasama habang buhay, kundi para baguhin ang isa't isa sa pinakamagandang paraan. Si Kokoy ay naging inspirasyon kay Nora upang ipagpatuloy ang kanyang sining sa gitna ng mga pagsubok. At si Nora naman ang nagturo kay Kokoy kung paano magmahal ng totoo, hindi dahil sa ganda o katayuan, kundi dahil sa kaluluwa. Sa mundo ng showbiz na madalas puno ng inggit, kompetisyon at pagkukunwari, sila ay naging simbolo ng tunay na koneksyon. Isang koneksyon na kahit wala ng camera o spotlight ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Ang pag-ibig at pagkakaibigan ni Kokoy Laurel at Nora Honor ay parang klasikong kanta, hindi naluluma. Habang tumatanda ang panahon, lalo itong nagiging makabuluhan. Parang bawat linya ng kanilang dueto ay nagiging alaala ng dalawang pusong nagkaintindihan sa gitna ng gulo ng industriya. Sa bawat tingin ni Kokoy kay Nora, naroon ang paggalang sa isang alamat at sa bawat ngiti ni Nora kay Kokoy, naroon ang pasasalamat sa isang kaibigang totoo. Ang ganitong uri ng perfect match ay hindi na kailangang ipaliwanag ng tadhana. Sapat nang maramdaman ito ng mga nakasaksi sa kanila na minsan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may dalawang kaluluwang nagtagpo upang ipakita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na destiny. Kaya marahil kahit lumipas ang dekada, ang tambalang Kokoy Nora ay patuloy pa ring pinupuri, binabalikan at minamahal ng mga fans. Dahil higit pa sa kanilang talento, higit pa sa kanilang kasikatan, naroon ang kwento ng dalawang taong ipinagtagpo ng langit upang ituro sa atin na ang perfect match ay hindi laging tungkol sa pag-aasawa o relasyon. Minsan, ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang nagtagpo upang punan ang kakulangan ng isa't isa at sa kanilang pagtutulungan ay nabuo ang isang sining na walang hanggan. Sila ay patunay na ang tunay na tadhana ay hindi palaging nagtatapos sa I love you, kundi minsan sa simpleng salamat sa'yo. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng sining,
May mga pares ng kaluluwa na tila isinulat mismo ng langit upang magtagpo. Hindi sila mga karakter lamang ng pelikula o kwento. Sila ay mga buhay na simbolo ng tadhana, ng pagkakaibigan, at ng pag-ibig na lumalampas sa karaniwang kahulugan ng romansa. Ganyan sina Nora Aunor at Kokoy Laurel. Sa unang tingin, sila ay magkaibang mundo. Si Nora, anak ng masa, babaeng hinubog ng kahirapan, tinig na nagmula sa pagdurusa ngunit umalingaw-ngaw sa buong bansa. Si Kokoy naman, galing sa isang pamilyang marangal, edukado at kilala sa larangan ng politika at kultura. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila itinakda ng langit na magtagpo ang kanilang mga landas. Parang dalawang linya sa isang tula na sa unang tingin ay hiwalay, ngunit sa huling taludtod ay nagsasanib upang magbigay ng pinakamagandang mensahe. Ang kanilang pagkikita ay hindi aksidente. Ito ay tadhana na may dahilan. Ang salitang destiny ay madalas nating marinig, ngunit bihira itong maramdaman ng totoo. Para sa marami, ito ay katang-isip lamang, isang romantikong ideya ng mga manunulat at makata. Ngunit kapag pinagmasdan mo sina Nora at Kokoy, mararamdaman mong ang tadhana ay totoo sa paraang hindi kailangang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Ang kanilang mga karera ay tila dalawang alon na nagsimula sa magkaibang direksyon, ngunit sa dulo ng karagatan ay nagtagpo upang bumuo ng isang malaking alon ng inspirasyon. Si Nora ay simbolo ng damdamin, habang si Kokoy ay simbolo ng talino at tradisyon. Kapag nagsanib ang dalawa, nabubuo ang isang sining na balanse. May puso at may isip, may lalim at may direksyon. Sila ay perpektong timpla ng kahinaan at katatagan, ng lungkot at pag-asa, ng pangarap at katotohanan. Ang pagiging perfect match nila ay hindi lamang nakikita sa entablado o sa pelikula, kundi sa paraan ng kanilang pag-iral sa buhay ng isa't isa. Si Kokoy Laurel ay naging sandigan ni Nora Aunor sa mga panahong siya ay humaharap sa mga pagsubok, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang isang tahimik na presensya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang halaga. Sa kabilang banda, si Nora naman ay nagsilbing inspirasyon kay Kokoy upang ipagpatuloy ang kanyang sining ng may mas malalim na diwa at emosyon. Sa bawat proyekto nilang magkasama, naroon ang kapangyarihang nagmumula sa pagtitiwala. Walang kompetisyon, walang inggit, tanging respeto at paghanga. At iyon ang dahilan kung bakit sila tinuring ng marami bilang perfect match. Dahil sa isang industriyang madalas puno ng pakitang tao at intriga, sila ay nanatiling totoo, matapat at makabuluhan. Kapag pinagmamasdan ng mga tagahanga, ang tambalan ni Nora at Kokoy, hindi lang nila nakikita ang dalawang artistang mahusay sa pag-arte o pagkanta. Nakikita nila ang representasyon ng dalawang puwersang bumabalanse sa buhay ng tao. Ang karunungan at ang damdamin, ang liwanag at ang dilim, ang realidad at ang pangarap. Si Kokoy Laurel ay parang araw, maliwanag, marunong at laging may direksyon. Si Nora Aunor naman ay parang buwan, misteryosa, tahimik, ngunit may liwanag na hindi kailanman nauubos. Kapag magkasama sila, nagiging kompleto ang kalangitan ng sining. Ang araw at buwan ay nagtagpo at sa kanilang pagsasanib, nabuo ang liwanag na patuloy na nagliliwanag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang perfect match ay hindi lamang tungkol sa pagkakatugma ng ugali o interes. Minsan ito ay tungkol sa dalawang taong kayang magpatahimik ng isa't isa, sa dalawang kaluluwang nagkakaintindihan kahit walang salita. Ito ang pinatunayan ni Nora at Kokoy. Sa bawat pag-awit nila ng duet, sa bawat tinginan sa eksena, may damdaming hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong manonood. Parang nag-uusap ang kanilang mga kaluluwa sa paraang tahimik, ngunit makapangyarihan. Ito ang uri ng koneksyon na hindi naluluma, hindi nawawala, at hindi naaagnas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit kahit ilang dekada na ang lumipas, nananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga ang tambalang ito. Sapagkat hindi lamang ito kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng dalawang kaluluwang ipinagtagpo ng sining. May mga sandali sa buhay ni Nora na halos mawalan siya ng direksyon, mga panahon ng kontrobersya, sakit at pagkadismaya. Ngunit sa mga panahong iyon, palaging naroon si Kokoy, hindi para husgahan, kundi para unawain. Sa tuwing bumabalik siya sa musika, madalas ay inspirasyon si Nora sa kanyang mga komposisyon.
Ang mga liriko ni Kokoy ay tila patuloy na bumabalik sa ideya ng isang babaeng matatag, marangal, at marupok sa parehong panahon, isang babaeng katulad ni Nora Honor. Ang mga awitin niya ay parang lihim na pagninilay sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kagandahan, hindi perpekto, ngunit totoo. Sa kabilang banda, si Nora naman, sa tuwing binabanggit ang mga lalaking nagbigay sa kanya ng respeto at kabutihan, ay hindi kailanman nakakalimot kay Kokoy Laurel. Iyon ay tanda na may lalim ang koneksyon nila, lalim na hindi kailanman nasira ng panahon o pagkakataon. Ang perfect match nila ay parang awit ni Kundiman, mapanaghoy, ngunit maganda, masakit, ngunit nakaaantig. Sa bawat linya ng kanilang kwento, may halong lungkot at ligaya, may halong pag-asa at pagdurusa, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito nagiging totoo. Sapagkat ang tunay na tadhana ay hindi palaging masaya, minsan ito ay puno ng pasensya, pagtitiis, at pag-unawa. Si Nora at Kokoy ay dumaan sa mga panahong magkasama, sa mga panahong magkalayo, ngunit ang sinulid ng tadhana ay hindi kailanman naputol. Parang dalawang bituin na kahit magkahiwalay sa kalawakan ay patuloy na nagliliwanag para sa isa't isa. Ang kanilang liwanag ay hindi kailanman sabay, ngunit laging magkakaugnay. Ito ang mahiwagang katotohanan ng kanilang perpektong tugma. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kakaunti lamang ang mga tambalang nag-iwan ng marka hindi dahil sa romansa, kundi dahil sa spiritual depth ng kanilang koneksyon. Ang Kokoy Nora ay isa sa mga ito. Sila ay naging simbolo ng klaseng pinagsama sa karisma, ng tradisyon na yumakap sa masa, ng sining na naging tulay ng dalawang magkaibang mundo. Kung tutuusin, si Nora Honor ay kinatawan ng mga taong pinabayaan ng lipunan, habang si Kokoy Laurel ay kinatawan ng mga taong may kapangyarihan at edukasyon. Ngunit sa kanilang pagsasanib, ipinakita nila na walang pader ang sining, na kayang magtagpo ang mahirap at mayaman, ang konserbatibo at malaya, ang tahimik at matalino kapag ang layunin ay iisa, ang magbigay ng inspirasyon. Ang kanilang koneksyon ay hindi lamang nagbigay ng aliw sa manunood, ito ay naging salamin ng lipunan. Ipinakita nila na ang tunay na perfect match ay hindi nasusukat sa estado o pinagmulan, kundi sa kakayahang magkaintindihan at magmahal sa kabila ng lahat ng hadlang. Sa bawat pelikula o kantang pinagsamahan nila, naroon ang mensahe ng pag-asa na kahit magkaiba ang daigdig ng dalawang tao, maaari pa rin silang maging isa sa puso ng sining. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kapag binabanggit ang pangalang Nora Honor, madalas ay sumusunod ang pangalan ni Kokoy Laurel dahil hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawang kaluluwang pinag-isa ng tadhana. At marahil, iyon ang pinakamagandang leksyon na iniwan nila sa atin, na ang perfect match ay hindi kailangang magtapos sa kasal o relasyon. Minsan, ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang nagtagpo upang palawakin ang isa't isa, upang matuto, upang magmahal ng walang inaasahan. Sila ay paalala na may mga taong dumarating sa buhay natin upang ipakita kung gaano tayo kahalaga kahit hindi sila manatili habang buhay. Si Kokoy Laurel ay dumating sa buhay ni Nora upang ipaalala sa kanya na ang kanyang tinig ay hindi lamang talento kundi regalo. Si Nora naman ay dumating sa buhay ni Kokoy upang iparamdam sa kanya na ang sining ay hindi lamang para sa karangyaan kundi para sa puso ng tao. At sa ganitong paraan, sila ay naging perfect match, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual na antas. Hanggang ngayon, ang kanilang kwento ay patuloy na pinag-uusapan hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa inspirasyon. Sa bawat refleksyon ni Kokoy sa mga panayam, palaging may bahid ng pasasalamat kay Nora. At sa bawat ngiti ni Nora kapag binabanggit si Kokoy, may halong respeto at pagmamahal. Ang mga simpleng sandaling iyon ay sapat na upang patunayan na ang tadhana ay totoo, na may mga taong sadyang ipinadala ng langit upang iparamdam sa atin ang kabuuan ng pagiging tao. Ang kanilang tambalan ay hindi lang bahagi ng kasaysayan ng showbiz, kundi bahagi ng kasaysayan ng puso ng sambayanang Pilipino. Kaya kung tatanungin kung bakit perfect match, sina Kokoy Laurel at Nora Honor, ang sagot ay simple ngunit malalim. Dahil sila ay dalawang kaluluwang nagturo sa atin ng kahulugan ng tunay na connection. Ang connection na walang hinihinging kapalit, walang kondisyon at walang hanggan.
Sila ang paalala na sa mundo ng ilusyon at palabas, may mga koneksyon pa ring totoo. Sila ang patunay na ang tadhana ay hindi katang-isip, kundi musika ng langit na ipinaparinig lamang sa mga pusong marunong makinig. Sa pag-ikot ng dekada, sa paglipas ng mga artista at pag-usbong ng bagong mga pangalan, kakaunti lamang ang mga tambalang hindi kayang tabunan ng panahon. At sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, iilan lamang ang tunay na nag-iwan ng marka, hindi dahil sa ingay ng intriga o popularidad ng kanilang love team, kundi dahil sa lalim ng kanilang sining at koneksyon. Isa na rito ang hindi malilimutang tambalan ni Kokoy Laurel at Nora Aunor, dalawang nilalang na tila isinulat ng tadhana sa parehong pahina ng kasaysayan upang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng perpektong pagkakatugma. Sa kanila, ang salitang perfect match ay lumampas na sa pisikal o romantikong anyo. Naging simbolo ito ng spiritual harmony ng dalawang kaluluwang magkaiba ngunit magkaugnay, ng dalawang tinig na kapag nagsanib ay lumilikha ng musika ng langit. Sa mundo ng pelikula, maraming tambalan ang dumating at nawala, ngunit sina Kokoy at Nora ay nanatiling bahagi ng pambansang kamalayan, hindi lamang dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa mensaheng dala nila. Sa bawat proyekto, sa bawat kantang pinagsaluhan nila, may himig ng katotohanan, isang paalala na ang sining ay hindi kailangang marangya upang maging makabuluhan. Ang pagkakaiba ng kanilang pinanggalingan ay nagbigay ng kakaibang kulay sa kanilang samahan. Si Nora, ang babaeng sinamba ng masa, at si Kokoy, ang lalaking galing sa pamilyang intelektual at may dugong maharlika sa kanila, unang nakita ng sambayan ng Pilipino na ang sining ay kayang maging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang kanilang tambalan ay hindi lamang love team. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa ng mahirap at mayaman, ng edukado at payak, ng puso at isip. Sa likod ng kanilang mga ngiti at entablado, may mas malalim na kwento. Si Kokoy Laurel, sa kabila ng kanyang edukasyon at karangyaan, ay palaging nahumaling sa sining na tapat at walang bahid ng pagpapanggap. At si Nora Aunor naman, sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, ay naging reyna ng damdamin ang boses ng sambayanan. Kapag nagsanib sila, nagiging isa ang mundo ng karunungan at damdamin. Ito ang dahilan kung bakit tuwing magkasama sila sa entablado, ramdam ng mga tao na may kakaiba sa pagitan nila, isang energy na hindi gawa ng script kundi ng tadhana. Parang may ilaw na umiilaw sa paligid nila, isang liwanag na nagmumula sa koneksyon ng dalawang kaluluwang magkaintindihan kahit walang salita. Sa bawat tinginan nila, sa bawat sabayang pag-awit, dama ng mga manonood ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailangang ipaliwanag, pagmamahal na totoo, marangal at makasining. Maraming nagsasabi na kung tutuusin, si Kokoy Laurel at Nora Aunor ay hindi kailanman nagkaroon ng romantic relationship sa totoong buhay. Ngunit sa puso ng mga tagahanga, hindi na kailangan niyon. Sapagkat ang uri ng pag-ibig na ipinamalas nila ay higit pa sa pisikal, ito ay pag-ibig na may laman, may lalim at may kahulugan. Si Kokoy ay nakakita kay Nora ng isang kaluluwang may katatagan, tapang at tula, habang si Nora naman ay nakakita kay Kokoy ng isang lalaking kayang umintindi, hindi nang huhusga at marunong makinig. Sila ay dalawang nilalang na, bagamat magkaiba sa mundo, ay nagtagpo sa iisang misyon, ang magbigay inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng sining. Kaya't kahit hindi sila nagkatuluyan sa karaniwang kahulugan, sila ay nanatiling magkatuluyan sa espiritu ng musika at pelikula. At sa puso ng mga Pilipino, iyon ang tunay na perfect match. Ang connection nila ay hindi lang naramdaman sa entablado, kundi sa mga alaala ng mga taong naging saksi sa kanila. Ang mga lumang pelikulang pinagsamahan nila ay parang mga pahina ng kasaysayan, puno ng emosyon, tula at mensahe. Sa bawat eksenang magkatabi sila, makikita ang isang uri ng paggalang na bihira sa showbiz. Walang sapawan, walang kompetisyon, tanging sabayang paglalakbay. Kapag kumakanta sila, si Kokoy ang boses ng katalinuhan at karisma, samantalang si Nora ang tinig ng puso at kaluluwa. Kapag nagsama ang dalawang iyon, nagiging isa silang simponiya ng pag-ibig at sining, parang dalawang nota sa gitara na kapag magkasabay, nagiging perpektong melodiya. Sila ang patunay na minsan, ang pinakamagandang musika ay hindi kinakailangang malakas o dramatiko, sapat na ang katapatan ng damdamin.
hindi maitatanggi na ang tambalan nila ay nagkaroon ng cultural impact sa Pilipinas. Sa panahon kung kailan ang mga artista ay hinuhusgahan batay sa kanilang estado o itsura, si Nora at Kokoy ang nagbasag ng tradisyong iyon. Ipinakita nila na ang sining ay para sa lahat at na ang tunay na kagandahan ay nakikita sa mata ng paggalang. Para kay Kokoy, si Nora ay hindi lamang artista, isa siyang alamat, isang babaeng may pusong kayang magdala ng emosyon ng isang buong bansa. At para kay Nora, si Kokoy ay hindi lamang leading man, isa siyang kaibigang totoo. Isang taong marunong makinig at isang kaluluwang pareho ng tibok ng puso niya pagdating sa musika. Dahil dito, ang kanilang ugnayan ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista, na ang tunay na connection ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa katapatan ng puso. Maraming beses ding ginamit ng mga tagahanga ang tambalang Kokoy Nora bilang simbolo ng balance and destiny. Ang mga estudyante ng pelikula at musika ay madalas sinasabi na ang kanilang tambalan ay parang representasyon ng yin at yang magkaiba, ngunit magkaugnay, magkasalungat, ngunit nagkakaisa. Si Kokoy ang istruktura, si Nora ang damdamin. Si Kokoy ang tradisyon, si Nora ang revolusyon. Kapag pinagsama mo ang dalawa, nagkakaroon ng isang ganap na larawan ng sining. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit sila hindi kailanman nalimot. Dahil hindi lang sila kwento ng dalawang tao, kundi larawan ng dalawang puwersang bumubuo sa bawat Pilipino ang isip at ang puso, ang karangyaan at ang kababaang loob, ang katahimikan at ang musika. Ang impluwensya ng kanilang tambalan ay lumampas na sa pelikula. Sa kulturang Pilipino, sila ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Sa mga panahong ang lipunan ay nahahati sa uri at estado, ang mga tulad ni Nora at Kokoy ang nagpapaalala na ang sining ay kayang pagtagpuin ang lahat. Sa mga baryo, sa mga lungsod, sa mga teatro at sa mga tahanan, ang mga awitin nila ay patuloy na pinakikinggan, hindi lamang bilang mga lumang kanta, kundi bilang mga alaala ng panahong totoo ang sining. Ang mga linyang If I Were the Sky o Through the Years ay hindi na lang basta liriko. Ito ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng sambayanang Pilipino. Kapag naririnig ng mga tao ang mga tinig nila, naaalala nila kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan, respeto at pagkakaisa. Ngunit marahil ang pinakamalalim na dahilan kung bakit tinuring silang perfect match ay dahil pareho silang may puso para sa kanilang kapwa. Hindi lang sa kanilang propesyon sila nagtagpo sila sa kanilang pananaw sa buhay. Si Nora Aunor, sa kabila ng kasikatan, ay palaging may malasakit sa mga ordinaryong tao. Si Kokoy Laurel, sa kabila ng yaman, ay may pusong mapagkumbaba at marunong umunawa. Pareho silang naniniwala na ang sining ay dapat nagsisilbi, hindi lang nagpapasikat. At sa ganitong diwa, ang kanilang koneksyon ay naging higit pa sa pagganap ito ay naging serbisyo sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanilang tambalan ay naging paalala na ang tunay na sining ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman. Kung iisipin, ang tadhana ay tila nilaro sila, hindi sila pinagtagpo upang maging mag-asawa, kundi upang magkasama sa isang misyon. Parang dalawang bituin na inilagay ng langit sa magkaibang konstelasyon, ngunit laging nakikita ang sinag ng isa't isa. Kahit lumipas ang mga dekada, kapag binabanggit si Kokoy Laurel, palaging kasunod si Nora Aunor. At kapag binanggit si Nora, palaging may bakas ng mga himig na likha ni Kokoy. Ganito gumagana ang tadhana, tahimik, matiyaga at totoo. Hindi kailangang ipilit, hindi kailangang ipagsigawan sapagkat ang mga koneksyong itinakda ng langit ay kusang lumalago at hindi kailanman namamatay. Tulad ng mga bituin, patuloy silang nagniningning kahit matagal nang lumipas ang gabi. Kaya kung babalikan natin ang tanong kung bakit perfect match sina Kokoy Laurel at Nora Aunor, ang sagot ay malinaw. Dahil sila ay dalawang kaluluwang nagkita hindi upang sirain ang isa't isa, kundi upang buuin ang kakulangan ng bawat isa. Si Nora ang puso ni Kokoy, si Kokoy ang tinig ni Nora. Sila ay larawan ng 2 taong tinuruan ng tadhana kung paano magmahal, hindi sa paraang romantiko, kundi sa paraang makatao at espiritual. Sila ay simbolo ng koneksyon na kayang magtagal kahit walang label ng pagmamahalan na hindi kailangang ipahayag upang maramdaman. Sa bawat awit, sa bawat pelikula, sa bawat alaala, naroon ang diwa
ng kanilang pagkakatugma. At habang may mga Pilipinong naniniwala sa tadhana, mananatiling buhay ang pangalan ni Kokoy Laurel at Nora Aunor bilang perpektong halimbawa ng dalawang pusong ipinagtagpo ng sining at itinakda ng langit.